Magandang araw kaibigan and Happy Easter pa rin. Welcome sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Adrian Bondok. Dalawang napaka-importanting aspeto ang mapapansin natin at mababasa natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito mula kay San Juan. Una, ang pagtanggap at pagtupad sa utos o sa salita ng Diyos, batas. At ang pangalawa ay ang pag-ibig. Batas, pagtupad sa utos ng Diyos, at pag-ibig. Napaka-importanting aspeto ng ating buhay pananampalataya. At iniuugnay ni Jesus ang dalawang yan. Kinokonek ni Jesus ang dalawang yan. 2-3 beses mababasa mo, kaibigan, sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus, ang tumatanggap at tumutupad sa aking utos, sa aking mga salita, ay siyang umiibig sa akin. Sa kabilang banda, binaliktad lang niya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Para kay Jesus, ang pagsunod sa utos, batas, at ang pag-ibig ay magkasama. Bakit kailangan pa ang utos ng Diyos? Bakit mayroon pang batas ang Diyos? Bakit kailangan pa nating tuparin, sundin ang utos ng Diyos? Hindi para limitahan tayo ng Diyos. Binigay ng Diyos ang kanyang salita, binigay ng Diyos ang kanyang utos, binigay ng Diyos ang kanyang batas, para gabayan tayo sa ating buhay pananampalataya. Yun po yun. At tandaan, ang pagsunod mo sa salita ng Diyos, ang pagsunod mo sa utos ng Diyos ay expression mo, expression natin, pagpapahayag natin ng ating pag-ibig sa Diyos. Dahil mahal ko ang Diyos, tutuparin ko ang kanyang mga utos. Yun yun. Ngunit tandaan, pwede ring tumupad sa utos ng Diyos, pero sa maling dahilan. Minsan, ang tawag nila dyan ay pagiging legalismo. Yung napakahigpit na pagsunod sa utos ng Diyos, pero sa maling dahilan. Pwedeng magsimba ka nga, nagsisimba ka nga, pero pakitang tao lang. Ayaw rin po ng Diyos yan. Mali rin po yan. Kaibigan, ang tunay na dahilan lamang para tanggapin at tuparin ang utos, ang salita, ang batas ng Diyos ay dahil iniibig mo ang Diyos. Ay dahil mahal mo ang Diyos. Kaibigan, sa iyong pagdadasal at pagninilay sa araw nito, ano-ano yung mga pagkakataon na maliwanag naman ang utos ng Diyos sa iyo? Klarong-klaro naman ang salita ng Diyos sa iyo, pero nahihirapan kang tuparin ito. Nahihirapan kang sundin ito. Ano kaya ang mga pagkakataon yon? Isa pang pagninilay na gusto kong ibahagi sa iyo. Anong mga utos ng Diyos ang alam mo namang ginagawa mo, ngunit sa maling dahilan? Sa iyong pagninilay, sa iyong pagdadasal, humingi ng tawad at humingi ng grasya para tanggapin at tuparin ang salita at utos ng Diyos sa tamang dahilan. At yun ay dahil mahal mo siya. Bago ako magtapos, isang paalala mula kay Santiago, chapter 1, verses 22 to 24. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito, ay katulad ng isang taong humaharap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili, agad
nalilimutan ang kanyang ayos. Tandaan kaibigan, tanggapin, tuparin natin ang salita, ang utos, at ang batas ng Diyos dahil mahal natin siya. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa aking munting reflection. Paki-like lang po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Muli po, Happy Easter! God bless you!